kumpanya na makakatulong sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Kasi sila talaga naman ang makakapag-benepisyo nito, hindi naman kung sino man eh. As of ngayon, no, siguro marami na rin nakakanood na meron na rin sa Indonesia and then Thailand, meron kaming 2 planta ron, isa sa Phuket, isa sa Nanlong na existing na. Kung ang ibang bansa kayang gamitin eh, bakit hindi dito? Samantalang original na si Engineer Hernie is Filipino. And then, konsepto ng kaming mga Filipino-Chinese, gusto namin pagtulong-tulungan to para makaangat naman yung Pilipinas. Ang Pilipino, magaling, lalo sa imbensyon. The brine immersion freezing is considered to be the pre-cooling system in the National Cold Chain Program, which is a project of the Department of Agriculture through the Bureau of Post-Harvest Research and Extension and the National Agribusiness Corporation. So nakikita ko, napakasaya ng mga tao dito sa Sariaya, Quezon na meron na sila, napunta sa kanila yung pinakaunang BIF machine na binili ng National Agribusiness Corporation. Maganda naman yung pagtanggap, lalo na kanina narinig natin si Congressman Alcala na papasalamat siya sa Department of Agriculture and National Agribusiness Corporation na biniyayaan namin sila ng ganitong klaseng machine na napakalaking maitutulong sa mga magsasaka, mangingisda at saka yung mga sa nagnenegosyo dito na nagbebenta ng mga gulay dito sa pamilihang pang-agrikultura. The main objective is to establish cold chain facilities for fruits, vegetables, livestock, and fishery products. That is the reason why the BIF and ice-making machine was bought by DA. According to BPRE Executive Director Ricardo Cachuela, the cold chain refers to the uninterrupted refrigerated handling operation of high-value products from the farm to market. It is the process of keeping the appropriate temperature of perishable products to preserve and prolong its shelf life. The Bureau of Post-Harvest Research and Extension is the lead implementing agency in establishing cold chain system. Executive Director Ricardo Cachuela of the Bureau of Post-Harvest Research and Extension further stated that there are benefits of the cold chain system. It reduces post-harvest losses and extends the freshness and quality of perishable products. It helps farm producers to meet the demand of the market for a year-round supply of fresh quality, high-value agri-fishery products. Ang cold chain program ay kahalintulad din ng mga National Post-Harvest Program ng Department of Agriculture sa rice and corn. Kaya lang ito nakadedicate naman sa mga perishables. Katulad ng isda madaling masira yan, karne, manok, mga gulay, especially yung upland. Pag binaba mo siya sa ibaba, sa palengke sa ibaba, nalalantayan, nasisira kaagad. So ang kaakma niyang post-harvest ay cold chain. Ibig sabihin, kung nanggaling siya sa malamig at para manatili siyang fresh, kailangan tuloy-tuloy siyang malamig hanggang sa ibaba. Ngayon sa Pilipinas, nakalamang tayo ng isang hakbang. Kasi palibasa tayo ay kombinasyon ng mangingisda, magugulay, magkakarne. Nagkaroon tayo ng technology na sa pre-cooling. Kasi ang napakahalaga niyan Pag inani mo siya, lalo yung perishable, sa simula pa lang malamig na. Kaya kinakailangan ng pre-cooling. Palamigin ka agad para hindi masira. At ginagamit natin dyan yung isa sa bagong technology, yung brine immersion freezer. Pero which is actually sa aming linggo, no? Yan ang tinatawag na pre-cooling operation. Nung unang hawang nakita ng mga fisher folks namin to at saka yung mga farmers namin sa magugulay, ito na nga po yung sinasabi nilang invention of lifetime nila na yun yung nakita nilang pangangailangan nila. So nakita na po natin kung gaano sila kainganyo at nakita nila yung beauty ng ating produkto, ng ating equipment na paano nila magagamit ng maayos para sa kapakanan nila. At ito nga po yung pangarap natin, pangarap ni Secretary Yap sa ating mga fisher folks, sa ating mga magsasaka na maitaas yung antas ng kanilang kabuhayan at maging maganda ang hanapbuhay nila sa pamamagitan ng mga pag-introduce ng mga technology na meron po tayo, mga equipment na kamukha nito. Yan po yun, ma'am. Generally, the program will cover the fishery, livestock, and high-value commercial crop sector. In the initial phase of implementation, the focus will be on the provision of multi-purpose pre-cooling system that is multi-commodity in use.
Phase 2, on the other hand, will cover the establishment of cold chain centers for the storage, transport, and minimal processing of agri-fishery products. The National Cold Chain Program came up with a site selection criteria as a guide to identify prioritized potential areas, such as it should be within the priority areas of respective GMA banner program, availability of land, fresh water, and utilities like electricity, communication, absence or insufficient post-harvest facilities for the commodity concerned, and marketable surplus in the production of the commodity concerned in the area. Maraming salamat nga po dahil sa pinagtiwalaan po yung aming grupo ng Sentrong Pamilihan, ng ating pong pamahalaan, ng ating pong Pangulo, ng ating pong Secretary Arthur Yap, ng isang napakaganda pong makina. Ang dapat po yung advantages ay gamitin po natin in the fullest. Ano po, paano po? Sabihin po natin sa magugulay, tulad ng sinasabi ko nga kanina, during the dry season, ito po yung panahon na sobrang dumadagsa ang ating gulay na at the same time naman, bumabagsak po yung presyo. So that's the time na i-process po namin, i-frozen po namin, and then itabi po muna. Or ngayon po kami nasa proseso ngayon ng pag-aaral na lutuin na nga po naman namin, say pinakbet or chapsoy. Aming bayan, meron po kaming 43 barangay, pero 37 barangay po nito ay lahat ay ang pangunahing programa ay agriculture. Malaki ang bagay po yung may tutulong ng equipment na ito sapagkat unang-una po nakasentro yung programa ng lokal na pamahalaan ni Mayor Boyet Masilang at saka ni Congressman Prosy Alcala sa programang pang-agrikultura. Kaya ito po'y napapanahon at malaki talagang may tutulong sa aming mga kababayan. Tingin ko po ay isang malaking tulong para sa katulad namin, lalo higit sa mga magsasaka. Lalo po sa panahon na medyo bagsak yung mga produkto namin sa bukid. Kagaya po na pinaliwanag kanina, pwede nating dalihin dyan. Pagkatapos storage na muna natin at ihintayin yung tamang magandang presyo. Sa kagagalang pong Pangulo, kay President Gloria Macapagal-Arroyo, kay Secretary Yap, sa tanggapan po ng Department of Agriculture, saludo po ako sa inyong programa at sana po ipagpatuloy niyo yung magandang layunin para sa ating bayan at sa bansa. We should be happy to have one Filipino inventor, Engineer Hernando "Hernie" De Sena, who is a great help to the Filipino farmers and fishermen and our kababayan. It has been a dream to everyone to create something like the brine immersion freezing and ice making machine that will benefit the less fortunate. With this invention, we believe that somehow the living condition of our farmers and fishermen will be uplifted economically. Ngayon po ay makikita ninyo ng personal at saka tangible. Andito po yung makina nating BIF. Anong mga 5 taon, panaginip lang ho namin to. Pero ngayon, nandito na ho at gumagana. At ang mga kababayan natin dito sa Sariaya, ang unang nakikinabang at nag-a-appreciate ng anong nagawa natin. Ang makina po ito ay aking pinagmamalaki, ay aking gawa at aking idea. Ako po isang Pinoy na inventor na sinikap na mabuo ang isang ganitong klaseng makina para sa sambayanan. Kami nagpapasalamat sa Department of Agriculture at pinagbigyan kami ng pagkakataon na magamit ito ng ating mga mamamayan, ng mga magsasaka at ng mga mangingisda.